Pero ngayon na niya, kini-question nila yung hearing. Kung saan, yun mismo ang rason kung bakit nag-hearing sila. Yun ang hiningi nila. Di ba? Kaya sila nag-hearing ngayon. At ini-invite sila. Dahil tumakbo sila sa Supreme Court. Kung hindi sila tumakbo sa Supreme Court, di ang hearing sa Senado na. Nang una, diniritso na nila sa Senado, walang hearing sa wala nang hearing sa Congress, nagreklamo sila. Ngayon binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan sa Congress, may reklamo pa uli. Talaga pong nag-aanap lang po ng excuse talaga. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. In-interview ni Alvin El Chico ng DCMM DCMM ABS-CBN, si Yossi Castro. Binakbakan po ni Yossi Castro yung interview ni Karen Davila kay Toby Chanco, pati si Karen Davila damay. Damay sa binanatan po ni Yossi Castro. Ito, pakinggan natin mga kababayan yung interview ni Alvin El Chico. Sa USAC, ano po. Ngayon, meron ding kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi mo doon? Sa flood control, corruption. Hindi na makakailato ni Karen Davila. Narinig ko sa interview niya with Toby Chanco na sinabi kasi na, di ba, pinag-usapan dito yung 1 million Percent. sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1 million %. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report. Diba? Correct. Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pag-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ. Correct. Sila ay nagsumiti na. Di ba sila nakikinig sa balita? Patungkol sa, kung ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon, sa DOJ, sa ombudsman. So itong mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mga news na yan, na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, at may nag-hearing pa nga yung iba Correct. Preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o Walang kinakalimutan po. Sa flood control project, that's an unfair statement. Responsible yun Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon, sususugan ni Toby Chanco na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, yun pinalalabas nila. Dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects, yung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya May ghost projects So, ba't hindi nasimula? Gusto ko pa sana humaba, Yusek. Presidente? Oo. Gusto ko pa sana humaba, kailan 7. Si Digong mismo yung nagsabi, mga kababayan, sa panahon niya. May ghost project sa kanyang panahon, pero hindi siya nagpa-imbestiga. Kaya nga, sa investigasyon po, 10 years yung coverage ng investigasyon. Kasi doon po talamak yung mga substandard at saka ghost projects, mga kababayan. Yung Diskaya nagsimula 2016. Pilit nilang nililihis, mga kababayan. At saka, kahit po magsasara na po, end of the month, yung ICI, tuloy ang investigasyon po sa mga flood control through the ombudsman kasi tinonover na po yung trabaho sa ombudsman. Yung ICI po, interim body man lang po yon na tumulong sa investigasyon. Yun ang nature ng creation po noon.
Kasi nga, talamak yung problema sa ghost flood control projects. Kaya create ng ating Pangulo, yung ICI. At ngayon, sa pag-turnover ng lahat ng trabahong ito sa ombudsman, yung ombudsman na po ang magpapatuloy ng trabaho at magpa-file ng kaso. Ganon. Kaya mali po yung mga pinalalabas nilang mga statements. Hindi kayo lulusot sa sa maigpit na pagsusuri at pagbabantay ni Yussi Castro sa laban sa mga fake news. Tama po? Basag kayo ngayon, pareho. Si Tubi, pati si Karin Davila damay. Di ba, mga kababayan? O ngayon, balikan natin yung mga issue sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sa issue ng mini trial na ginagawang sangkalan ng kampo ni Sara Duterte, justification para hindi mag-attend kasi yung term na mini trial, minasama nila, pinalalabas parang yung full-blown na trial. Hindi man ganoon ang ibig sabihin ng mini trial. Kaya nilinaw po ng panel, wala man yung talagang mini trial. Yung yung description ng mini trial is to describe, yung mention ng mini trial ng ilan sa mga panel member is just to distinguish it to the full-blown na trial na trabaho po ng Senado, yung trial talaga. Kumbaga, mga kababayan, this is just to comply with the yung requirement ng due process, the right to be heard. Kaya bibigyan ng pagkakataon si Sara sa Congress pa lang na mapakinggan yung kanyang side. Kaya nga isa po in-invite. Pero hindi pa magkakaroon po ng trial talaga that will determine whether she is guilty or not. Walang determination of guilt doon, mga kababayan. So ito yung nilinaw ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora. No mini trial. Zamora says House hearing followed due process in the BP Duterte impeachment, stressing that the Justice Committee's move to invite the respondent was part of the due process required under prevailing Supreme Court rulings. Paliwanag, mga kababayan, ni Zamora, remember niya last year when we filed the impeachment case against Vice President Duterte, by the way of the one-third vote mode, question po nila yan sa Supreme Court dahil ang gusto nila dumaan sa Committee on Justice. Sabi po ni Zamora, and in fact, the decision of the Supreme Court, which appeared to be favorable to them, declared that Congress has to go through the Committee on Justice in afford the Vice President niya or the respondent due process. So yan nga po ang ginagawa namin, sabi po ni Zamora. So in fact, sila po ang humiling ng ganitong prosesong gawin. The lawmakers' remarks came as Duterte and her counsel escaped the March 25 hearing of the Justice Committee despite having been invited to attend, with their camp later insisting that the proceedings were unconstitutional and characterizing them as a mini trial. Ginawang sangkalan, ginawa pang rason, shield ng mga abogado ni Sara Duterte para hindi mag-attend. Kasi magkakandak kanyang mini trial. Iyon mismo yung consequence, mga kababayan, yun nang magpetisyon sila sa Supreme Court. O diba? Bibigyan sila ng pagkakataon, dapat sinusunod, mga kababayan, lang ng Congress yung naging desisyon ng Supreme Court. Sila yung naging dahilan noon. Nagpetisyon sila. So wala nang shortcut ngayon. Nagsasagawa ngayon ng hearing yung Justice Committee. Imbis signature lang. Ito yung sinasabing, damn if you do, damn if you don't.
Di ba, mga kababayan? Puro palusot. Binibigyan ng due process, hindi pa rin nag-attend. Parehas din. Yung sabi dito sa statement ni Zamora, Zamora also brushed aside the legal arguments raised by Duterte's camp for not showing up at the hearing, saying it was only natural for defense lawyers to exhaust every possible line of argument on behalf of their client. Gagawin po, sasabihin po ng abogado ng isang kliyente lahat ng pwede nilang sabihin para lang magkaroon sila ng excuse for not attending the hearings. Ngayon, si Chairman Luistro, napasod siya, nalito sa mga pahayag mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte. Sabi po ni Luistro, yung kampoan niya ni Sara sought the Supreme Court ruling on due process. Pero ngayon na niya, kini-question nila yung hearing. Kung saan, yun mismo ang rason kung bakit nag-hearing sila. Yun ang hiningi nila. Di ba? Kaya sila nag-hearing ngayon. At ini-invite sila. Dahil tumakbo sila sa Supreme Court. Kung hindi sila tumakbo sa Supreme Court, di ang hearing sa Senado na. Nang una, diniritso na nila sa Senado, walang hearing sa wala nang hearing sa Congress, nagreklamo sila. Ngayon, binigyan sila ng pagkakataon na mapakinggan sa Congress, may reklamo pa uli. Talaga pong nag-aanap lang po ng excuse talaga. Yan sabi ni Luistro, si BP Sara ang humihingi ng due process, nag-utos ang Supreme Court ng hearing para sa due process. Ngayon, may hearing na, kini-question na naman nila ang hearing. Ano ba talaga niya ang gusto nila? Ako, alam ko kung ano ang gusto ng kampo ni Sara Duterte. Maglustay lang sila at magbanta, walang impeachment. Dismissal nga yung inihingi kagad. Wala pang trial, dismissal agad. Di ba? Nakasulat mismo doon sa answer ad cautelam nilang hindi man answer. Dismissal agad. Dapat daw ma-dismiss. Wala pang ang hearing, ma-dismiss agad. Nagmamadali kayo agad. Kaya sabi ni Jinky Luistro, the House anya is not making any determination of guilt prior to the determination of probable cause. We are investigators. Sabi po ni Luistro, we are trying to raise clarificatory questions which will eventually guide us. She has anya to participate to know her side of the story. Sabi po ni Jinky Luistro, emphasizing that the hearings are precisely designed to surface facts from both sides. Yun ang purpose nito. She added that certain matters anya such as issues involving the Vice President's SALN may ultimately require her direct explanation. Kailangan siya mismo magpaliwanag. Siya lang naman ang may personal na knowledge sa SALN. Luistro maintained that the committee's actions are firmly grounded on three pillars: the Constitution, the rules of impeachment, and jurisprudence from the Supreme Court. Hindi na ito bago. This is not new. This is not out of the Constitution. Paliwanag ni Jinky Luistro, adding that the House has the authority to promulgate rules on impeachment. If we don't have a proper hearing, how else are we going to determine the existence or non-existence anya of probable cause? Ngayon na may proseso na, bakit kini-question pa? We are not judging guilt. We are determining if there is probable cause to proceed to the Senate. Kaya yon ang dinescribe mga kababayan ng ilan sa mga members at nang naitanong sa mga interviews. Pati kay Jinky Luistro, yun ang simula ng ma-mention na parang magkakaroon ng mini-hearing, mini trial, ganon. Pero hindi man talaga po yung trial tulad ng sa Senado na magdidetermine
ng guilt. Kung guilty or not guilty, hindi ganun po. Doon lang sa probable cause, mga kababayan. Kasi yung House, mga kababayan, they're acting as prosecutors. Kaya ang tawag nga, House prosecutors. Di ba po? This is accountability. This accountability has something to do with the state of our country, sabi po ni Jinky. If our leader is honest and accountable, we are in a better position. If not, it will be worse for the nation. Puro palusot, mga kababayan, ang ginagawa ng mga abogado ni Sara mismo. Ngayon, doon naman sa isyu ng pagpasubpena, sabi naman po ni Joel Chua, House Prosecutor and panel member, yung House of Pena niya, power, standard lawful, at parte ito ng accountability. The Committee on Justice niya is well within its powers in issuing subpenas, noting that all House members are vested with this authority under the rules. Paliwanag ni Chua na ang subpenas niya are standard legal tool used to secure incomplete documentary and testimonial evidence in our part of ensuring that the record is thorough, verified, and procedurally sound. Partian niya ito ng due process, sabi po ni Chua. It strengthens the evidentiary record and ensures that findings are supported by complete and verified information. This is about establishing the full factual picture, not targeting any individual. The lawful exercise of subpoena, sabi po niya, subpoena power should not be mischaracterized as a reason to evade the process. Accountability cannot be sidestepped by questioning procedures that are firmly grounded in law. Paliwanag, mga kababayan ni Chua. He stressed that holding public office entails openness to scrutiny, especially in constitutionally mandated process such as impeachment. Public office demands transparency and a willingness to face scrutiny. Sabi nga natin, mga kababayan, kung ayaw ni Sara na matanong, kasi lagi niyang sinasabing walang tanong-tanong, huwag siyang papasok sa public office. Because public office is a public trust. At ang public official dapat accountable siya. Ayaw niyang tinatanong di umalis siya bilang vice presidente. Pwede na siyang mag-resign, pero tuloy pa rin ang impeachment. mag-resign man siya, tuloy ang impeachment. Di ba? At kahit hindi siya mag-participate, yung proceedings po tuloy. At yung trial tuloy, mga kababayan. Sabi ni Joel Chua, the proceedings niya offered the Vice President a fair platform to respond to the evidence on record. If there are defenses to be raised, this is precisely where they should be presented. Ang gusto ni Sara, magpaliwanag sa media at dapat pili niya yung media. Ano ba? Sige lang ang pa-interview. Hindi yan ganon. Kasi pag sa media kayo, wala mang hawak na mga ebidensya para sa clarificatory and rebuttal yung media. Ang may hawak ng talagang dokumento, yung Congress, kasi sila yung nag-extract ng mga documents at kailangan ninyong makross-examine. Ganon yon. Hindi pwedeng maniwala na lang kami sa kwento ninyo. Di ba po? Hindi po maipaliwanag si Mary Grace Piatos. Ipaliwanag ninyo si Mary Grace Piatos sa Congress. That is the right forum. Noon pa hindi ninyo maipaliwanag hanggang ngayon. Kaya sabi ni Chua, non-participation niya leaves material questions unanswered. Reiterating the institutional role of the chamber, Chua said the House is simply carrying out its constitutional duty.
The House is performing its constitutional duty and the impeachment process, sabi po ni Chua, respecting the process is part of upholding the rule of law in our democratic institution. This is not harassment. This is the House doing its job. Yun ang pinapalabas ni Michael Pua. Hinaharas daw sila. Paano hinaharas kayo? Tinatanong lang kayo. Diba? Lagi kayong pabiktim. Sabi nga natin, kung may harassment na ginawa, si Sara ang may ginawang harassment. Hinaras niya yung ating Pangulo sa pamagitan ng pagbabanta, pati si Lisa, pati si Martin Romualdez. Yun ang malinaw na harassment. Pero yung Congress, iharas kayo? Anong rason para iharas kayo? Nagtatanong lang. And these are legal questions. Well within the bounds of the law in the Constitution, in the rules ng Kongreso. Wala kayong pagrespeto sa ating mga institusyon. Kung wala kayong pagrespeto sa ating mga institusyon, you should not be in the business na nandyan kayo sa posisyon holding the highest position in the government. Wala dapat kayo sa gobyerno. Ginusto ninyo na pumasok sa gobyerno, ayaw ninyong matanong. Anong klaseng mga pag-iisip yan?